Hello, good day. This is Jade from Costas Chicken Breeding Farm and galing ako ng duty. Matutulog na sana ako and then nabasa ko yung isang comment. No? So may nagtanong sa video about dun sa decal. Okay, so ang tanong ni Sir Bimbo Gardose Pagharion Jr. is this: Doc, may napanood akong breeder, YouTuber. Ang ginawa niya, white leghorn rooster, gibreed niya with BPR hen. Ang outcome 100% successful. Kahit 3 years na ang hen, ang lakas pa rin magbigay ng eggs at hindi sakitin. Okay. So, madaming mga vloggers or YouTubers nag-exaggerate, kumbaga sobra-sobra yung kwento, no? Na masyadong magaling mangitlog, ito ganyan. Of course, relative or paano ba sa Tagalog? Relative yung tinatawag nating na madami. Kasi madami for you, baka 100 eggs per year, no? 150 eggs per year, madami na yon. But if tingnan mo talaga yung data, or 100 eggs per year, madami sa'yo, sa akin hindi, no? So, para sa akin, ang definition ng madami is 300 eggs per year. So, in a way, it is relative, depende sa perspective ng tao. Example, ang iba magsabi na, Dok, malakas itong mangitlog. 5 times a week yan mangitlog. O tama, 5 times a week yan mangitlog. Pero, meron siyang mga weeks or months na hindi siya nangingitlog. Ibig sabihin, if i-total mo yan sa isang taon, ilan lang ang total niya na itlog per year. So, isa pa yan na factor na dapat tingnan. Kaya importante yung records. Okay? And also, yung mga white leghorn, yung mga commercial leghorns na binibenta, and even yung mga decal browns, bakit at around 72 weeks to 90 weeks, kahit malakas pa silang mangitlog, 72% egg production rate pa yan sila, no? Pag drop sa 72% egg production rate, pinapalitan na yan sila. Bakit kaya ganun, no? Na i-compare mo siya sa mga natives natin or sa mga other breeds, no, heritage breeds, mga below 50% nga lang yan, no? Yung mga Rhode Island Reds, kahit na magagaling mangitlog, below 50% egg production rate yan most of the time. So, kung bibilangin mo yan in a year, iilan lang yung itlog na yan, no? So, hindi mo sila pwedeng gamitin for commercial egg production. Okay? Na pwede mong sabihin, pwede ko itong inegosyo talaga, table egg production, ito magaling. Pwede mo silang gamitin for personal use. Okay? So, sa farm mo lang, pangkain mo lang, wala kang pinapakain, wala kang ginagastos sa kanila na madami, hobby mo lang, no? Or gusto mo silang gamitin for breeding. Kasi for breeding, even if 25% egg production lang yung hens mo, kumikita ka pa din, no? Gaya sa akin, ngayon, parang nasa 30% lang yata ang egg production rate ng aking mga manok. Okay? So, kahit na 30% egg production, tapos hindi pa yan 100% na hatch rate, no? Kumikita pa rin ako. So, yun sa tawag nito, sa breeding perspective. Pero if gawin mo siyang table egg production, hindi talaga pwede. Malulugi ka sa mga crosses. Okay? Again, pwede mo siyang gamitin for personal use or for breeding purposes, like gusto mo mag-project, i-cross mo yung leghorn with Indio Gigante or yung Orpingtons or yung Brahma. So, it's up to you. Pwede mo yung gawin. Yung mga decal, pwede mo i-cross sa iban. But again, ang result niyan is varied. So, iba-iba, no? Hindi mo alam kung malakas ba siya mangitlog or not. So, even ako before, nakatry ako niyan, no? So, nag-cross ako ng Orientals. I mean, yung partner ko, nag-cross ng Orientals with decal. And then, i-observe kong egg production rate nila, like, my gosh, ang papangit. Mababa ang kanilang egg production. Hindi ako na-satisfy sa kanilang egg production, no? Mababa. So, kaya yun, hindi ko na pinagpatuloy, no? Napangkal ko na yung mga yun. Tsaka hindi rin ako satisfied sa body size and sa body conformation ng mga yun. So, I prefer to use yung mga original ko talaga ng mga upgraded natives. So, sa mga nagtatanong, ano ba yung ginamit ko na breeds for upgraded natives? Ang number one, yung best for me na ginamit ko na tawag nito na pure breed for upgraded natives is yung Splash, no? BBS Orpington, Blue Black Splash Orpington. So, I don't know nga bakit very rare siya ngayon. Very rare yung Blue Black Splash Orpington.
So, nanotice ko kasi sa Orpington ko na before is very solid yung katawan, tapos maganda, masyadong maganda ang fertility, malakas sa resistensya. So, yun yung na-notice ko na characteristics niya. So, very rare, pero kung naghahanap kayo ng ganyang breed, meron sa Davao, no? Sa kaibigan ko dyan, si Davao Frizzle Brahma, meron siya dyan. So, if makita niyo yan sa page ko na mga previous years, pinopost ko talaga yung Splash Orpington ko, no? So, yun magandang ginamit ko for FLA natives. Anyway, back to the topic of egg production. So, wala ka kasing record. Yung YouTuber na yon, ilang eggs ba yung napoproduce na per year? For him to say na 100% successful, kumbaga pare-pareha ba talaga ang production rate ng lahat ng hens doon? 'Di ba? Kasi there's a good possibility na iba-iba. No, yung iba siguro doon na hens 250 eggs per year, baka merong iba doon 210, yung iba baka let's say 280, no? So iba-iba yung egg production kasi hindi kasi ganun kasi hindi kasi naiintindihan ng iba is yung tinatawag nating yung uniformity, no? Sa math or sa statistics, may yung distribution curve ba? Yung saan sila yung average nila sa yung spread ng ng data ba? Most of them ba doon talaga madami ng itlog sa 280 or baka spread out iba-iba, no? Which is expected sa mga crosses talaga, sa mga ganyan, mga BPR, White Leghorn, no? So spread out, meron ka doon madami sa 200 plus, meron ka madami doon sa 210 banda, meron ka doon sa 250, meron ka doon sa baka sa 150. So hindi mo alam, no? Nakabasa din ako before ng researches, no? Researches about sa production rate nung cross ng Shamo with Leghorn, White Leghorn. So published to siya abroad around 1930s yata or 1940s, 50s dyan, no? So na-notice nila isang egg production is hindi ganun kaganda. Andyan lang yung production rate ng hens sa mga 150, 180 spread out din. So, as expected from crosses, no, na hindi tested. Okay, so yun. So, hindi ako naniniwala hindi ako convinced na yung anak ng White Leghorn with barred Plymouth Rock na production type would be at par, same level nung production rate ng mga DeKalb or yung commercial Leghorns mismo. Probably malakas siyang mangitlog most days, but there are days na hindi mo alam, right? Kaya importante yung record keeping. Okay, kung makita niyo sa mga post ko dyan, may record keeping talaga ako ng ng egg production ng aking mga hens. Okay, so meron akong hen before, she laid 60 eggs in 63 days. So, pero hindi ko na siya na-follow up. Yung binamonitor ko ngayon dyan sa farm is yung aking Balkans. So, a few months ago, ang kanilang egg production rate for more than 100 days is around 62%. So, very satisfied na ako dyan sa 62%. Okay? So, siyempre, depende kasi yan sa standards mo, no? Ngayon, nasa around 55% sila ngayon. So, sa akin, satisfied ako sa ganyan. Pero pag gamitin mo yung mga ganyang percentage sa table egg production, malulugi ka talaga. So, yun yung point ko dun. Tapos, malakas. Most likely, hindi sila sakitin kasi nga cross din sila, no? Hindi sila inbred. So, it's a cross between a White Leghorn and a barred Plymouth Rock. Okay, so pwede yun, pwedeng malakas na resistensya niya. Pwede mo siyang gawing project which will undergo selection process for how many years. So, pwede mong gawin yun. Pero to say na at par with the commercial layers, no. Definitely no. So, yun lang. Shout out again kay Sir Tyron Bacanto. Okay? And, yun lang. Again, hindi ka makakaproduce ng DeKalb F1. May tanong ko na kanina. Hindi ka makakaproduce ng DeKalb F1 from whatever breed na kunin mo dyan. No? DeKalb F1s are produced only by the companies. Okay? So, pwede ka makaproduce ng Dominant CZ, D102 if meron kang parent stocks galing sa
kay Doc Erwin Joseph Cruz. Okay? So, other than that, hindi ka makaproduce niyan by picking or buying Rhode Island Red sa kabilang farm, tapos Rhode Island White sa kabilang farm. Hindi ka makaproduce niyan ng Decal Brown or ng Red Sex Link or ng Dominant CZ with a performance for table egg production talaga na commercial. Okay, so I hope this helps. Anyway, medyo happy ako sa nakita kong tawag ito. Analysis ng Facebook no, may mga nanonood din pala till the end. Anyway, so good afternoon and hope you learned something. Bye.